What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. Hinamon niya na magsalita, iharap sa taong bayan ang mga bangag patungkol sa Vice-Cam report na ginawa nila. Dahil nakakabiling katahimikan di umano ang ginagawa ngayon ng mga ito dahilan na sila nga may nilabag na batas patungkol dito. Nawika nga ni Atty. Vic dapat silang managot. Namantakin nyo yun mga kababayan, ang tinatarget pala na kukurakutin di umano ng mga ito ang mga pondo na nasa sekta ng agrikultura. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi katakataka na patuloy na naghihirap ang ating mga local farmers, at ang masakit pa doon paldo-paldo pa sa utang ang mga ito. Wala talagang puso ang bangag na gobyerno pagdating sa ating mga magsasaka. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na pati itong Vice-Cam inuugnay sa pamumulitika sa pangalan ni VP Sara, kung kaya naman hindi maiwasang butatain din ni Atty. Vic itong sina Stella Kimbo, Congressman Barbers at Congressman Ortega na sinasabi nilang magnanakaw di umano itong si Inday, pero ang katotohanan doon sila talaga ang tunay na magnanakaw ng kaban ng bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang saksi ngayon, napahayagan ng kopya sa Kongreso, sumulat sila, official, may tatak na na-receive. Tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakatiang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam mo ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal lang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po iyon mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na Pirmado na. Hindi po draft yun, kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yun. Kaya pala doon sa kwento ng mga senator natin, mga kababayan, pinagbibilisan sila na pirmahan ang nasabing dokumento na ngayon pala, gusto agad nilang maipasa ito nang hindi na mabago pa. Grabe, ginagago na lamang talaga tayo ng mga ito, mga kababayan. Do not sign a draft document. Draft nga Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na sa Bicameral Conference Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang? Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy ang Executive Department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang Executive Department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang Executive Department na kumpunuhin ang sablay
unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Mhm. Ginalaw po nila yan. Tatandaan ninyo yung napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilang larawan yan. Busy ang Executive Department. Pinag-aaralan, rineremedyohan ng budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi nung ginagawa ninyong pagre-remedyo? Ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre-retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat pinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. Kay Maria Gonzaga-78, my vote for you, Attorney Vic, watching here in Japan. Salamat. Kay Bantilan Leonilio, mabuhay ka, Senador Vic. Ikakampanya kita sa barangay namin. Maraming salamat. Kailangan ko yung tulong na yan. Kay Napoleon G. Torres Nap, may isang post, SOCMED, na sinasabi na wala daw magiging pananagutan si Bongbong Marcos kung idudulog daw ito sa Supreme Court. Ano po ba yan? Nakikipag-usap ka ba sa mga miyembro ng Korte Suprema at yung pinapangunahan? Paano ka nakasiguro na wala kayong pananagutan? Yan nga po ay falsification of legislative documents. Sagutin nyo muna. Correct. Ano yung ginagawa niyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget nung nakaraang Desyembre? Lumabas itong blankong Bicameral Conference Committee report. Yung report po ng Vicecam, na panay blanco. 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sidungab, panay blanco. Hindi lamang po 3, hindi lamang po 4. Yung una nang napabalita. Sapagkat yun lamang po ang una naming ipinakita nung nakaraang Sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sidungab. Sapagkat medyo makapal po yung Bicameral Conference Committee report. I think more or less meron po siyang 222 pages. Sinisika po naming ipunin lahat, but as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vicecam report at 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang i-final nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB. Ulitin ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin. Babae ba siya, yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang fourth Grupo mga yan, Attorney Vic. Hindi naman kikilos na mag-isa ang mga yan. At kung sino ang mga yun, may alam ang taong bayan dyan. chamber? Meron bang fourth house? At kung merong fourth chamber or fourth house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan, criminal po iyan. Okay, click stationable. I'm from Melbourne, Attorney Vic, and I just wanted to say you're the only one who blogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod doon sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maging na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig at dapat tayo ay magpahatid kung ano po ang ating saloobin. Whether kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang inyong opinion. Kay Zian Laude, si Kimbo po ba nag-answer sa blank? Yun nga po ang ating katanungan. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Kay Kaduwe Vlog, Solid Vic Rodriguez for Senator from Bicol and Tondo. Brenda Kimpan, i-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Yinuyurakan po nilang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas, amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na. Lantaran na, harapan na ang ginagawang pambubudol sa atin ngayon dito sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. So balik po tayo. Hangunin natin sila, magingay po kayo. Ilabas ang kopya ng enrolled bill. Sapagkat from BICAM, pag inaprubahan na po yan at aprobado po yan, ratifikado, pirmado ng parehong contingent, yung contingent po ng Senado at contingent po
ng House of Representatives. Pirmado po nila, hindi po draft yan. Blanco. Ang daming blanco, 13 pages. 13 pahina po nagpapakitang blanco sa 28, 28 line items po ang blanco. Ang naipapakita pa lamang po natin ay 3 or 4 na blanco at ito po ay yung mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya nga ho sabi ko, talagang hindi natin matutugunan ng food security dahil makikita mo, sa BICAM report pa lang tinitira na yung budget ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture eh. Panay blanco. At sigurado po ako nakakatiyak. Kaya hindi katakataka kung bakit hindi gumaganda ang sekta ng agrikultura sa ating bansa sapagkat ito ang target ng mga kurakot na nauupo ngayon. Kaya kawawa ang mga local farmers natin tumatanda na lamang na puno ng paghihirap at ang mahirap pa dun, babad pa sa utang. Grabe. Wala talagang puso ang gobyernong ito pagdating sa mga local farmers natin. Tiyak ako, wala pong autoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung BICAM report, blanco nga ang ginawa eh. At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik eh, yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Hindi ka kasi pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa issue ng Pogo. Wala ho tayong pakialam diyan sa kaso ni Alice Guo. At tandaan nyo, yung mayor ng Bamban, lahat po yan siniyasat nila, pati nga yung birth certificate napakasela nila sa dokumento pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwelahan ng elementarya, sinong kaklase mo, bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyan kakasinop bilang mambabatas? Yan yung imaheng pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget, tila nabulag ka? Naging pipi ka rin at nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Yun ang nagiging assumption ng sambayan ng Pilipino. At yung reporter ng UNTV, hindi rin ho natin siya pwedeng hindi babanggitin dahil itong reporter na ito, maisog ito At sa pagiging maisog niya, wag kang masisiraan ng loob. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung trabaho mo. Si Asher, basahin ko lang para di ako magkamali yung pangalan nito. Si hanapin ko lang linista ko yung pangalan nito Itong maisog na reporter po ng UNTV. Siya po kasi yung unang nag-report na kumuha siya ng kopya sa Kongreso. Sa Senado, sa Senado. At yung kopya po niya sa Senado ay parehas na parehas doon sa ipinakita namin ni Pangulong Duterte. At doon sa kopyang nakita niya, talagang blanco. Si Asher Cadapan Jr. Asher Cadapan Jr. ng UNTV, mabuhay ka. At kayo naman UNTV, proteksyonan niyo itong si Asher Cadapan Jr. Panindigan ninyo yung kanyang tamang report sa ngalan ng pagiging miyembro ninyo ng media o Fourth Estate. Ano ba trabaho ng media? Ito ay upang labanan ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan, upang balansehin ninyo yung pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Yan ang dapat na ginagawa o papel na ginagampanan nung tinatawag nating miyembro ng Fourth Estate. Evergreen, Attorney Vic, my Senator, marami pong salamat at kay si Boy Pirma. O nga si Boy Pirma, kailangan natin harapin pati kung sino si yung Aling Pirma. Sigurado meron dyan at kinakailangan natin panagutin. Kay Andy Hetchanova, Attorney Vic, my idol, inuubos na po nila yung Kaban ng Bayan. Last year pa ho nila inuubos to at noong 2023 pa. Para kung mapatalsik man sila, may baon na sila kahit ilang dekada pa ang dumaan, hindi sila maghihirap. Hindi na po maghihirap yan sa dami ng nakuha nila. Kay Mayo Sunyo, baka kasabwat din ang, hindi po, wag po muna nating husgahan ang Korte Suprema. Hindi po kasi sila kasali sa budget process. Ito po yung trabaho ng Legislative at saka ng Executive Department. At kay Malaya Filipina, taglay mo, Attorney Vic, tunay na dapat maging senador sa ating bansa. Sa tulong po ninyo, mangyayari po lahat yan. Kay Gilly Ramirez, Attorney Vic, wala ng pondo ang DSWD sa Baclaran, wala daw pera, galing kami doon. Talaga magkakaproblema po tayo dahil kinakalikot ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay
na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Ng paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka. Nakapirma ka dyan sa Bicameral Conference Committee report Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa iyong pagiging kongresista? Meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vicecam? Ang trabaho po ng Vicecam ay tapos na matapos nila itong i-ratify, aprobahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senador na. Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang senado ron, babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito ng hindi. Lahat na lang, Atty. Vic, dinodoktor ang dokumento ng mga yan, no? Kaya malaya silang nakakapangurakot. Hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprenta ang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiskubre nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit, total gusto mong pumapil, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Si Jonel Vistal, hello Sir Vic, ikakampanya kita sa aming lugar dito sa Panabo City. Salamat Jonel. Si Jonel. Si Brenda Kimpan, thanks to President Rodrigo. Sa mga Team News That Matters dyan, no? Sa ating mga nagagwapuhan at nagagandahang viewers ng channel na to, huwag nyo rin po sana kalimutang iboto sa darating na eleksyon itong si Atty. Vic Rodriguez. Kasama itong sina Congressman Marcoleta at ang mga slate ng mga Duterte. Rodrigo Roa Duterte and Congressman Sid Ungab. Mabuhay po si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Si Eduardo Capa, naka-artista van pa si Kimbo. Saan galing ang pambili niyan? Mura lang ho yung artista van. Mas mahal po dyan yung kanya mga bag. Hermes po yun. Mas mahal po dyan yung kanya mga relos. Pero mahal din yung van niya. Sabi ko lamang, nung kanyang tinutugis at winawalang hiya, yinuyurakan, sinisiraan, ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte, napakaingay niyan. Ngayong hinihingan ka namin ng pakaliwanag na umiiwas ka, nagtatago ka, nakakabingi ang katahimikan ni Congresswoman Stella Kimbo. Kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon
ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso diyan sa Bicameral Conference Committee. Yung Vice Cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Kurits TV, bakit walang interview kay Tambaluslos? Naku, lalong iiwas yan. Kung yung mga galamay nga niya, umiiwas, siya pa. Batiin ko pala, yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon dyan sa Tacloban City, akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog kay Congresswoman Nene Bacale, yung kalaban po at tatalo kay Tambaluslos. Mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan dyan sa iyong distrito sa Tacloban. Kaya Georgina, sana po ay maparusahan silang lahat. Hindi po kami tanga, naiintindihan namin ang nangyayari. Maraming salamat, Georgina. At ako na may sinisikap ko makadagdag sa inyong kaalaman at pinasisimple natin ang mga malalalim na usaping panlipunan na kinakailangan ninyong pag-usapan, kailangan ninyong malaman at kailangan po kayong makialam. Lumalabas nga po ang panawagang impeach Marcos. Impeach Marcos, impeach Bongbong. Dito natin makikita kung nasaan talaga ang puso, damdamin, intensyon ng mga naghahandang magrarally raw sa July 31 diyan sa EDSA Shrine. Dapat ito ang isyong tinatanganan ninyo. Dapat ito na ang isinisigaw ninyo. Kayo mga nagpapanggap kayo, hinahanap ninyo yung 125 million confidential fund ni Vice President Inday Sara. Nandyan naman yan. At binibigyan siya ng panahon ng Commission on Audit na kumpletuhin lang yung documentation. Bakit tahimik kayo? Sa 6.32 trillion unlawful, immoral, illegal, invalid budget ng Pilipinas ngayong 2025. Bakit hindi nyo punahin si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo punahin ang Malacanang? Bakit hindi nyo punahin ang Sumobra pa mga kababayan sa pumapasok na pera sa buong bansa. Grabe. Scam? Kabahagi ba kayo rito? Kayo ba nakikibahagi dito sa ginagawang malawakang cover-up? Meron pa po tayong isang nabasang pahayag na kaya daw po may mga blanco. Ito'y talagang absurd. Kaya daw po merong blanco, yung Bicameral Conference Committee, sabi ng isang napakababaw na congressman, hindi ko alam ba't ka binoboto ng tao sa distrito mo, para daw po matuloy yung tangkang pagbabalik o maibalik yung 2 billion peso budget cut sa Office of the Vice President. Really? Paano mo may babalik yun? Bantay sarado ninyo ng mga tulisang katulad mo ang House of Representatives. Paano may babalik yun? Bantay sarado ang mga tulisang mambabatas diyan sa Vice Cam. Kaya nga niyo ini-scam. Kaya nga ninyo binubudol patuloy ang sambayan ng Pilipino. Ito ho ay dapat nating pag-usapan. At naglabas na rin kani-kanina lamang ng pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot at dapat managot dyan sa Vice Cam report na yan at sa unconstitutional 2025 budget, hindi daw po ang Malacanang. Pitila ang sinasabi, wag nyo kaming tingnan, wala kaming pananagutan. Yan na kasi ang hirap. Hindi ninyo iniintindi yung mga usaping inyong tinatalakay at sinasagot. Masyadong mabilis ang paghusga na fake news, malicious at criminal. Ngayong lumilinaw at palinaw ng palinaw na hindi namin sinabing blanco ang GAA. Lumilinaw na kayo ang fake news. Subalit, ilang araw ko na rin naman tinutulungan at binibigyang buhay yung panawagan ng Malacanang na labanan ng fake news. Ang linalabanan po natin ng fake news, yung fake news nila. Wala po kaming sinabing blanco yung GAA. Kayo ang dapat magpaliwanag. Saan galing yung mga halaga na nakalagay ngayon sa GAA? Malinaw, ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco. 4 pa lamang po yung naipapakita natin. Meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong maisog na pagbutata ni Atty. Vic Rodriguez dito sa usapin ng Vice Cam. Nasa darating na eleksyon mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan ding iboto ito kasama sina Congressman Marcoleta at ang slate ng mga Duterte. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.